Hello everyone! Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga gears na ginagamit ko simula nung nagmotorsiklo ako. So, umpisa natin sa ulo, pababa, hanggang sa paa. So, huwag na natin patagalin to. Pag-usapan na natin. So ngayon, ito ang ginagamit ko, ang SEC Dominance na helmet from SEC Moto Supply. So ang kinuha ko ay Nardo Gray. Wala kasing available na gloss white nung time na kinuha ko to. Dual visor siya. Ito yung pangalawa. Yan. At ito yung clear visor sa taas. May problema ako sa helmet na to. Yung latch para dito sa dual visor niya ay naputol. Wala pa atang 3 weeks nung naputol itong latch niya para dito sa dual visor niya. So, ginagawa ko is tinutulak ko na lang siya pataas para hindi siya sagabal kapag nagra-ride ako. Issue ko rin dito ay yung mga screw na ito. Yan. Ito. Nung nakuha ko siya, may kumakalansing doon sa helmet nung binuhat ko. So, hinanap ko, then nalaman ko ito pala yung mga yun. So, pinahigpitan ko na lang siya. At ito. Hindi ko alam kung pangit lang talaga yung nakuha kong batch ng helmet na yun or ganun lang ba talaga magbigay si SEC. So, features nitong helmet na to, ayun nga, may dual visor siya. Ito ay may kasama na ring tinted visor. Ito. Hindi ko na ginagamit yung tinted visor niya. Nag-clear visor na lang ako mapagabi, mapaumaga. Meron siyang air vent dito. At meron din siyang air vents dito sa taas na adjustable din. Ito, adjustable din. Ayan, closed, open. So ito ang helmet na gamit ko. Nilagyan ko na rin siya ng mount para sa aking camera. Ito ay ang Telesin na camera mount. Hindi ako kumuha ng 3M kasi gusto kong ma-reuse ko anytime yung ito. Pag dinikit ko na yun, permanent na kasi yun dyan. Saka masisira itong pintura niya. Kaya ganito na lang ginamit ko. Okay naman siya, matibay. Mas may tiwala ako dito kesa sa 3M. Ayan ang hugis niya. Ayan ang itsura niya. So ito yung pinakauna kong balaklava. Ito ay galing sa SEC. Ito ay freebie nung helmet na binili ko. Ayan siya. So kasya siya sa hanggang leeg. Tatakpan yung leeg mo. Ayan. Then next, ito ang Dry Plus. Ayan. Dalawa yung binili ko. Ito ay nasa halagang $499 ata. Isa. So bakit ako kumuha ng Dry Plus? Kasi based sa reviews niya, ay mabango siya at masarap isuot sa ulo. So comparison ko lang dyan kasi nung sinusuot ko ito, sakto-sakto lang. Pero nung ito na yung sinusuot ko, mas madulas na yung helmet pag sinusuot ko sa ulo ko. Saka, mabango. Ito siya. So, yung takip nito, or yung sa may bandang leeg mo, sa harap at likod lang. Sa gilid kasi is susuot na ito. Sa gilid na to. Yan. Ito ang hindi ko pwedeng hindi isuot pag nagmamotor kasi feel ko parang nakuhubad na ako. Ayan. So, gamitin ko to pag nilabhan ko to. Ito naman gagamitin ko. So, pag nilabhan ko to, itong gagamitin ko. Ito hindi ko na ginagamit. Unless pag nilabhan ko tong dalawang sabay. Itong pang backup ko. Susunod naman ng aking mga gloves. Yan. Yung mga set ng gloves ko.
Ito ang kauna-unahang gloves ko. Itong SEC na gloves na to. Nabili ko siya sa halagang 750 or 600 pesos. Nagre-range siya ganun yung price niya. Okay siya. May knuckle protector. At meron ka ring shield kahit papaano dito sa fingers mo. Mesh type din siya, kaya kung tumatakbo ka, medyo malamig sa kamay din kasi yung hangin papasok dito. Yan. Medium sized na gloves to. Ito yung sa palm niya. Yan. Problema ko lang dito ay nabutas. Yan, butas siya. Mga 3 weeks ko lang ata nagamit to, tapos nagkabutas siya. Napunit unti-unti, tapos yun, lumaki na siya. Susunod ay ang aking Nitro gloves. Ito yung pinang-daily ko na gloves kasi meron siyang pang touchscreen. Ayan. So, halata naman sa itsura niyang gamit na gamit siya. So, meron siyang protector sa knuckles. Meron din dito sa may fingers mo. Ito. Medyo matigas kasi ito. Ayan. Mesh type din siya. Yan sa buo. So, mas malamig to sa kamay compared doon sa SEC. At meron ka dito. Para pag nag-skid ka sa kalsada, meron kang protector pa rin sa palad mo. Yan. Itsura niya. Nabili ko to sa halagang 950 pesos ata to. Ayan. May bulsa din siya dyan. Hindi ko alam para saan yan. Makasiguro lagay ng barya. Kay resibo. Ayan. Susunod naman ay ang aking Alpine Stars na gloves. Hindi ko pa nagagamit to. Ito ay walang presyo kasi niregalo lang to sa akin ng mga kaibigan ko. Si Sir John at si Sir Alex. Sir, shout out po sa inyong dalawa. Yan. Alpine Stars na leather gloves. Ayan, may bulsa rin siya dyan. May knuckle protectors din. May protectors ka sa fingers mo ito. Meron din siyang bridge para sa ring finger at sa pinky mo. Ayan siya. Kasi pag nag-slide ka or pag sumemplang ka, ang tendency is tutulak kasi natin yung kamay natin pag ganyan. Pero ito, bridge niya para hindi mabali yung daliri mo. Para hindi ka ma-dislocate. Meron siyang padding dito. Unlike dito sa isa, na matigas siya na material, ito ay, yan siya. Ayan. Hindi ko pa ito nagagamit sa pang-rides ko, so iti-test ko siya pag nagmotor na uli ako. Yung pag-motor ngayon kasi umuulan. Isa pa, nagaling pa sa regalo nila, ay ito pa rin. Ito naman ay white-red. Yan, ganda rin siya. Same din dun sa features nung isa. May knuckle protectors din siya. Mas matigas nga lang ito kumpara dito sa isa. Hindi, pares lang pala. Ayan. Okay. Susunod naman ay ang ating riding jacket. Ito ay Komini. Yan, na black. Maganda rito ay may back protector siya. Ito. May back plate, kumbaga. Ito. May shoulder plates din. Yan. Ito isa. Dito, para sa elbow. Kabilaan yan. At ang kagandahan niya ay meron din siyang chest pad. Yan. Mesh type. So, pag sinuot mo to ay mahangin at hindi siya mainit sa katawan. Yung mga build niya, may mesh siya dyan. Yan. So, lusutan ng hangin yan. Ganda rin yung pockets nito. Pwede ka marami karga. Ayan. So, ito ang Komini na jacket ko. Ito ay nabili ko sa Shopee sa halagang 2,500 lang ata. Mura lang yung mga gears ko. Umpisa pa lang naman tayo. Susunod naman ay ang aking Nitro jacket. Ito, white and red siya. Bagay siya dun sa Alpine Stars ko na glove. Diba? Match. Ayan. So, ito, may back plate din. Merong elbow pads para dito, para sa braso, may shoulder pad. Ayan, ito. Pero wala siyang chest protector. Wala siyang chest plate. Ayan. Hindi ko alam kung may lagayan ito para sa chest, parang wala. Wala siyang pocket para sa chest. Marami ring may kakarga sa pockets nito.
Okay din siya gamitin. Malamig din kasi mesh type din siya. Yan. Nabili ko to sa halagang 3,500 sa SM. Hindi ko maalala yung pangalan ng shop na yun. Pero ito siya. Susunod ay ang aking riding pants. Komini din to. Yan. Meron siyang knee protector or knee pads which is removable. Kaya pwede mo siyang isuot pamorma or panlabas. Katapos mag-ride, dumating ka sa pupuntahan mo, ayaw mo may sagabal, tanggalin mo lang yan. Ito siya. Pwede mo tanggalin yan. Diyan. Meron din sa hips. Ito. May hip pads din yan. Ito, para sa bewang. Kabilaan. Ito isa. Ito ay mesh type din. Malamig to. Pag nag-ride ka, pasok ng hangin dyan. Nandito, sa likod. Ayan. Stylish naman siya. Ganda ng kulay niya. Maong. Kaya pwede mong i-forma sa kahit anong outfit mo yan sa pantaas mo. Nabili ko to sa halagang 1,200 pesos sa Shopee. Sa Komini shop mismo. Sa official shop nila. Susunod ay ang aking riding shoes. Yan. Binili ko rin sa Shopee to sa halagang 700 pesos. So okay siya sa pang-ride kasi nag-a-add siya ng height. Kahit pa paano, siguro mga 1 inch or 2 inches itong dagdag sa height ko nito. Ayan. So strap siya dito. Para sa ankles mo. Hindi siya matigas, pero sakto lang. Komportable naman siya. Malambot siya actually. Magandang ilakad-lakad to. Susunod naman, ang pinaka-importante ngayong tag-ulan ay ang ating raincoat. Ito ay galing sa Sec Moto Supply din. Ito ang Munanyo na line-up nila. Yan. Nabili ko to sa Shopee noon sa Sec Moto Supply din na shop for around 680 pesos. Ata nakasale kasi noon. Parang ngayon, nasa 1,300 na ata siya. Ito siya. Wala siyang pockets. Ang issue ko lang dito is medyo basa sa may chest area kapag malakas na yung ulan. Pero tingin ko normal lang naman yun sa mga raincoats. Okay naman siya. Hindi naman major issue yun. Hindi ka naman sobrang basa. May mga reflectors din yan para sa gabi. Visible pa rin tayo. Zipper type. At meron siyang mga clips dito. Or may mga lock siya dyan. Adjustable yung sa hood. Ito. Pwede mong pahigpitan para hindi mabasa ng tuluyan ang iyong leeg pababa. Itong kanilang pantalon, which is very good din. Yun nga lang medyo nababasa dito. Sa may area na to. Sa may singit na banda. Hindi ko sure kung bakit. Pero okay lang. Hindi naman sobrang basa. Medyo damp lang yung feeling mo. Sec brand. Sulit to. For a rainy day. At saka stylish siya tignan. Sinuot mo yan. Susunod naman ay ang aking waist bag. So may lagayan ka ng cellphone dito. May pwede kang paglagyan ng mga documents mo dito. Yan, dito ko nilalagay yung ORCR ko. Lagayan ng wallet, pwede rin. Yung wallet ko kasi ito. Yan. Maluwag din. Na-fit ko pa yung camera ko dito eh. Saka yung mic. Saka charger. Ayan siya. Lagay ng pera. Diyan. Barya ko dito ko nilalagay. Sa labas. Dito. Ayan. Meron din siyang para sa susi. Andun sa baba kasi yung susi ko. Pero pwede mong i-lock yun dito. Pag kunyari, papasok ka ng bahay mo, hugutin mo lang, pindutin mo to, tanggalin mo yung susi, tapos pihit mo na. Pwede rin sa motor, dito. Lagay mo dyan. Nabili ko to sa halagang 499 pesos. Nag-discount pa ata ng time na yun, parang nakuha ko ng 420 pesos. Very sturdy siya. Ganda yung build quality niya. Hindi siya mabilis masira. Tingnan mo yan, maganda yung pagkakatahi dyan. Matibay to. So, sulit na bili. Sunod natin, ang aking camera gears. DJI. Yan. Action 4.
Ang ginagamit ko para sa aking motovlogs, ito yung kinakabit ko sa helmet ko. Anong itsura niyan sa helmet? Ganito lang siya. May magnet kasi to. May magnet din to sa ilalim. Ayan. Lalagay ko lang siya dyan. Tapos click. Ayan na. Mounted. So, ito ang itsura niya kapag nag-motovlog na ako. Ayan. At kapares naman yan ay itong microphone. Ito ay DJI Mic Mini 2 na walang receiver, transmitter lang siya. Ito lang. Currently recording siya. Nakailaw. So mga nagtataka, paano ko kinakabit ay dito. So binutas ko tong cheek pad ko. Susuksok ko yung magnet niya dyan. Dito. Tago ko dito. Pag nailagay na doon, yung magnet, hindi naman permanent. Ganyan. Ganyan yung tsura niya. Susunod ay ang aking Akaso 360. Ito ay yung nakalagay sa may side mirror ko na mount. Ito siya. 360 camera. Nakaka-record ata to hanggang 8K quality. Pero 30 FPS na lang ata yun. Pero yung 4K niya pababa ay kaya ng 60 FPS. Ganda siyang gamitin sa umaga. Ang pangit niyang gamitin sa gabi kasi sobrang grainy ng video na kuha niya. Pero overall, kung magra-rides ka naman, normally sa umaga, maganda naman gamitin to. Liwanag siya. Ganda ng kulay niya. So, nabili ko to sa halagang 15,000 pesos noon. So, may kasama na siyang 3 battery. Meron siyang selfie stick na invisible din. Tapos, charger. Susunod ay ang aking intercom, which is yung ASMAX F1 Pro. Ito siya. Ayan, itong itsura niya. So, ASMAX F1 Pro. Saan ko siya minamount? Sa helmet ko. Mount ko lang siya dito. Magnetic lang yan. Ayan, padikit na yan. Hindi mo matatanggal basta-basta yun. Tatanggalin mo siya, dito lang. Yan lang siya. Hindi siya naka 3M. Ang ginawa ko is, tinusok ko na lang siya dito. Slide na lang to, paloob. Ayan, itsura niya. Kikita nyo yung gap na to. Ayan. So, naka-clip siya sa helmet. So, tulak mo lang yan dyan. Fixed din. Hindi din matatanggal. Yan siya. Waterproof din siya, which is maganda. At sobrang ganda ng sound quality niya. Paano ko siya nilagay sa aking helmet? Itong helmet ko kasi ay may built-in na siya na lagayan ng intercom. So, meron na akong para sa headset dyan. Meron din dito. Ayan. Sa left. Ito yung nakakabit agad dito sa transmitter niya. So, dito. Tapos, meron akong mic na, ayan, ito, yung microphone. Ang kagandahan ng microphone nito kasi is AI-powered yung noise cancellation niya. Kahit sobrang bilis ng takbo mo, ang lakas na ng hangin, crystal clear pa rin ang boses mo dito. Ito, mga napakagandang speakers niya. Ang lalim ng bass nito. Ang sarap gamitin. Pag nagra-rides ka, hindi rin siya na-overpower. Malakas pa rin yung tunog niya kahit maingay na yung hangin na pumapasok sa helmet. More maingay na yung surroundings mo. Yan siya. So, dini-IY ko lang to. Dinaan ko na lang yung mga kable ko dyan. Yan. Yan. Tapos dinaan ko sa likod para mag-connect dito sa kabila. Diyan. Madali lang siyang i-DIY. Bale, itong ASMAX F1 Pro ko, nabili ko siya sa Shopee ulit, sa Sec Moto Supply na shop for 6,600 or 6,800 pesos. Naka-sale siya nung nabili ko. At the same time, itong colorway na to, yung pinakamura dun sa lineup nila. Meron silang black, may white pa ata, tapos red, hindi ko sure. Kaya yung price niya dito ay nakalagay na 8,900. Pero nakuha ko lang siya sa 6,500. Ito siya.
Same functionality naman siya. Wala naman siyang pinagkaiba dun sa iba in terms of performance, pero yung color lang na iba. Overall, okay pa rin siya. Waterproof din to. Tapos may voice commands siya. Ito ang mga gears ko sa aking pagmamotorsiklo. So baka pag tumagal, syempre bibili na ako ng bagong helmet. Masikip kasi sa ulo ko to eh. Ito nga pala ay nabili ko sa halagang 3,600 pesos. Shopee din yan. Mailig ako mag-online shopping. Kasi tinatamad akong pumuntang bumili sa physical store nila. Layo kasi ng main store nila sa QC pa ata. Bibili ako ng mas malaki dito. Kuha na ako ng large, di na medium. Kasi pag tumatagal, sumisikip yung ditong banda. Sumasakit sa ulo kaya hindi siya komportable pag matagal. Kasalanan ko naman yun. Ang di ko kasalanan ay nasira agad dito. Tapos yung mga tornilyong hindi masikip ang pagkakalagay. So, ayan yung mga gears na ginagamit ko. At sana ay mabigyan kayo ng idea sa mga gears na gagamitin nyo rin, lalo sa mga beginners na nagpaplanong magmotor, na importante lagi yung safety muna. Saka mo na gawin yung upgrades ng motor mo, importante yung safety muna. Let's make the community grow. Let's help other beginners. Bye-bye everyone.